O-order na po kayo, ma'am? Tanong ng waitress pagkatapos ng 3 oras na paghihintay ni Ada sa loob ng restaurant. Kanina pa nila napapansin ang paghingi lamang ng tubig ng dalaga at walang binibili na kahit na ano. Kaya naman nilapitan na nila ito. Binalingan ni Ada ang waitress na ngayon ay malaki ang ngiti sa kanya at bahagyang inilingan. Bumagsak ang mga balikat ng waitress at napalitan ng pagkairita ang kanyang itsura sa sinabi ni Ada. Mahinihintay pa ako, sorry. Dagdag ng dalaga sa kanyang ginawang pag-iling. Bumuntong hininga ang waitress saka ito tumango at muling ngumiti. Okay po, salamat. Nang makaalis na ang waitress ay pinaglaruan ni Ada ang labi ng kanyang baso gamit ang kanyang mga daliri. Nangangawit na ang kanyang puwetan at ang kanyang balakang. Ramdam na nito ang pagod habang matyaga pa ring naghihintay. Niyuko nito ang ulo sa lamesa dahil sa sobrang pagod at hindi na namalayan na nakaidlip na pala siya. Nagising lamang ang dalaga nang marinig nito ang pagtunog ng upuan sa kanyang harapan. Inangat ni Ada ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata nang makita ang kanina pang hinihintay. I'm sorry, ngayon lang, sabi ng binata. Nilapag nito ang suitcase sa gilid ng lamesa at itinaas ang kamay upang tawagin ang waitress ng restaurant. Tahimik na napaayos ng upo ang dalaga. Inayos nito ang nagulong buhok at bahagyang tumikim. Inangat nito ang tingin sa waitress na lumapit ngayon ay may nakakaawa ng tingin ang ibinigay sa kanya. Kinuha nito ang menu sa lamesa at binasa iyon. Grilled fish and potatoes and 1 fresh orange juice please. Sabi nito sa waitress. Tiningnan ni Ada ang lalaki at tinaasan ng kilay nang makita ang taimtim na pagtitig nito sa kanya. Kagaya rin ng sa kanya ang order ko. Sabi ni Enzo nang mag-iwas ito ng tingin sa babae at inilipat ang tingin sa waitress. 2 grilled fish and potatoes and 2 fresh orange juices on the way. Any more, ma'am? Sir? Tanong ng waitress sa kanila. Wala na, thank you. Sagot naman ni Ada. Nang makalis na ang waitress upang asikasuhin ang kanilang order, ay bumuntong hininga si Ada. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit siya pumayag na makipagkita sa lalaking ito. Para saan ang pag-uusapan natin, Enzo? Tanong ni Ada. Pinagsaklob ni Enzo ang kanyang mga daliri at inilapag yun sa lamesa. Nakita nitong umigting ang kanyang mga panga at nag-iwas sa kanya ng tingin. Mag-usap tayo pagkatapos natin kumain. Ani ng lalaki. Tila nagpantigan-tenga ng dalaga sa narinig. Inayos nito ang upo at masamang tiningnan ng lalaki. Gusto ko nang malaman kung bakit kailangan pa nating magkita. Ano ba ang pag-uusapan natin? Tanong niya dito. Bumuntong hininga si Enzo at tamad siyang tiningnan. Hindi na ba makakapaghintay yan? Umikot ang dalawang bilugang mga mata ni Ada sa naging tanong ng lalaki. Enzo, pinaghintay mo na ako ng 5 oras. Ayaw ko nang magsayang pa ng oras. Ani nito. Nakita nitong nangunot ang noo ng lalaki at may kung anong emosyon ang naglakbay sa mga mata nito. Ngunit bigla yun nawala kaya pinagsawalang bahala na lang niya. Why? May pupuntahan ka pa bang iba? May lamang tanong ng lalaki na kinatikwas ng kanyang mga kilay. At ano naman ngayon sa'yo kung meron? Mataray na tanong ni Ada. Sasagot na sana ang lalaki, ngunit bumalik na ang waitress sa kanilang lamesa at inilapag doon ang kanilang order. 2 grilled fish and potatoes and 2 fresh orange juices. Nakangiting sabi ng waitress na walang kamalay-malay sa tensyong nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Pagkaalis ng waitress ay agad na nilantakan ni Ada ang pagkaing nakahanda. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Nang marinig nito ang sinabi ni Enzo. Marry me, Ada. Wika ng lalaki. Halos maibuga ni Ada ang kinakaing patatas.
Napahampas ito sa kanyang dibdib nang maramdaman ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Marry him? Hindi makapaniwalang tanong ni Ada sa kanyang isip. What? Tanong nito sa lalaki. Pinanlakihan niya ito ng mga mata, umaasang na mali lamang siya ng rinig sa binata. Ngunit tila tinakasan siya ng kaluluwa nang marinig nito ang pag-ulit ng lalaki sa kanyang sinabi. I said, marry me. Hibang ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong nito sa lalaki. Hindi nagsalita si Enzo. Bagkus ay may nilapag itong papel sa lamesa at pinadaus-us yun palapit kay Ada. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ay kinuha ni Ada ang papel at binasa ang mga nakasulat dito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa gulat. Tila may kung anong bumara sa kanyang lalamunan habang patuloy na binabasa ang bawat letrang nakasulat sa papel na yon. Gusto mo akong pakasalan para sa pera? Ayaw ko. Hindi makapaniwalang tanong nito. 30 milyon kapalit ng pagpapakasal mo sa akin ng 1 taon, Ada. Baliw ka na. Nanghihinang saad ng dalaga. Hindi nito maintindihan kung ano ang dapat maramdaman habang pinagmamasdan ng lalaki. Ang lalaking dati na rin niyang minahal. Bakit? You'll also have benefits kapag pumayag ka. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo. We have passed. Hindi naman magiging mahirap sa'yo magpanggap bilang asawa ko. Paliwanag sa kanya ni Enzo. Ayun nga ang hindi ko maintindihan, Enzo eh. We have passed. Hindi ko alam kung bakit ka umaasta na parang wala lang sa'yo. Na parang hindi naging tayo. Tanong nito sa lalaki. Sarkastikong tumawa ang lalaki sa sinabi nito. It's already in the past, Ada. Huwag mo sabihin na hindi ka pa rin nakakalimot hanggang ngayon. Umasim ang mukha ng dalaga sa tanong nito. Bakit hindi mo nalang yayain yung bago mong magpakasal? Sabi ni Ada, tungkol sa isang babaeng pinalit sa kanya ng lalaki pagkatapos nilang maghiwalay 2 buwan. Ngayon ay 7 buwan na silang hiwalay pagkatapos ng 6 na taon nilang pagiging magkasintahan. We broke up. Sagot sa kanya nito. Di makipagbalikan ka? Pinag-cross ni Enzo ang mga braso at tamad na tiningnan si Ada. We broke up because Mom doesn't like her for me. Sagot ng lalaki. It's not my fault, Enzo. Hindi kita sinisisi. Mom threatened me kapag hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Hindi ko makukuha ang mana ko. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi mapigilang sigaw ng babae. Hindi na nito ininda ang mga taong nanonood sa kanila dahil sa matinding galit na nararamdaman niya para sa lalaki. Bakit ba ayaw mo? Anong pinagkaiba nun? We were bound to marry each other before. Sigaw naman pabalik ni Enzo sa kanya. Inihampas ni Ada ang kanyang kamay sa lamesa sa kabahagyang tumayo. Exactly, Enzo. We were bound to marry each other before. Wika nito. Kinuha nito ang kontratang ibinigay sa kanya ng lalaki at pinunit yun sa 4 na piraso. Nakita nito kung gaano lumaki ang mga mata ng lalaki dahil sa kanyang ginawa. Ngunit wala itong pakialam. Sa sobrang sakit na idinulot sa kanya ng lalaki ay natuto na itong huwag maawa pa kahit kanino. We already broke up. Kahit na maghirap ako ngayon, natuto na ako sa'yo, hoy. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita papakasalan. Over my hot, gorgeous dead body. You scumbag. Sigaw muli ni Ada. Kinuha nito ang kanyang puting sling bag. Saka ito nagmarcha paalis ng restaurant. Dinig niya pa ang muling pagsigaw ng lalaki sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya na muli itong nilingon pa. Nalukot ang mukha ni Ada nang marinig nito ang sunod-sunod na pag-ring ng kanyang cellphone dahil sa isang tawag. Pikit mata niya yung kinuha sa ilalim ng kanyang unan at walang tiningnang pinatay ang tawag. Ngunit wala pang ilang segundo ay muli na namang nag-ingay ang cellphone niya.
Inis na napasigaw ang babae at hinigit ang unan sa kanyang tabi upang tabunan ng kanyang taenga, ngunit wala iyong epekto. Inis na napabangon si Ada sa kanyang kinahihigaan at kinuha muli ang cellphone sa ilalim ng unan. Pikit pa rin ang mga mata niya nang sinagot niya ang tawag na iyon. Ngunit agad niya yung pinagsisihan nang marinig ang pamilyar na boses sa kabilang linya. "Nasaan ka?" Tanong ng lalaking nasa kabilang linya. Mabilis na bumuka sa mga mata ng dalaga dahil doon. Tiningnan nito ang caller sa kanyang cellphone at napamura nang makita ang unknown number doon. "Saan mo nakuha ang bago kong number?" Kunot ang noong tanong ni Ada. "Ako ang unang nagtanong, kaya ikaw ang unang sasagot." Huminga ng malalim ang dalaga. "Huwag mo na ulit ako tatawagan." Mahinahong wika nito, saka pinatay ang tawag at ibinato yun sa higaan. Muli itong nahiga at pinikita mga mata upang bumalik sa pagtulog. Ngunit wala pang ilang segundo ay muling tumunog ang cellphone nito. Inis na umungot ang dalaga at muling kinuha ang cellphone upang sagutin ang tawag. "Tigilan mo ako, Enzo! Kay aga-aga nang bubwisit ka!" Inis na sambit niya dito. "What? Nagtatanong lang naman ako kung nasan ka." Natatawang sabi ng lalaki na mas lalong ikinainis ni Ada. "Wala akong pakialam!" Sigaw nito. Akmang ibababa muli ang tawag nang magsalita muli ang lalaki. "May pakialam ako kasi nasa labas lang naman ako ng unit natin." Wika ng lalaki na nakapagpatigil kay Ada. Nanigas ito sa kanyang kinahihigaan at tila binuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa pagkabigla. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ng babae. Tumayo ito mula sa pagkakahiga at natatarantang inayos ang bawat hibla ng buhok. Imposibleng may naiwan pa siyang gamit dito. Lahat ng gamit ng lalaki ay kinuha na niya 1 linggo pa lamang pagkatapos nilang maghiwalay. Kaya napaka-imposible. "Huwag ka nga sumigaw at pagbuksan mo na lang ako ng pinto." "Umuwi ka na! Bakit ka ba nandito?" Tanong muli ni Ada. "Buksan mo na lang ang pinto, Ada. Nilalamok na ako, oh." Narinig nitong humikabang lalaki sa kabilang linya. Mas lalong nangunot ang noo ng dalaga. Tumayo ito sa kanyang kama at naglakad palapit sa pintuan ng kanilang unit. Sinilip nito ang labas gamit ang peephole sa pintuan at nakita nito si Enzo na may hawak na kung ano. "Hindi ko nakasalanan yan. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yong pumunta ka dito?" Taas kilay na tanong ni Ada nang lumayo ito bahagya sa pintuan. Narinig nitong bumuntong hininga ang lalaki sa kabilang linya. "Ada, please. May ibibigay lang ako. Tapos ay uuwi na rin ako." Napaisip ang dalaga sa sinabi nito. Bakit hindi na lang niya ibigay bukas sa opisina? Tutal ay pansin niya naman na araw-araw na ang pagpapapansin sa kanya ng lalaki. Padaan-daan kasi ito palagi sa kanilang hallway. Minsan pa nga ay naaabutan niya itong nakatitig sa kanya. Napahinga na lamang ng malalim ang dalaga. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit pa siya ginugulo pagkatapos ng usapan nila sa restaurant. Hinawakan ni Ada ang doorknob at inikot yon para pagbuksan ng lalaki. Thank God, he finally opened the door. Malaki ang ngiting wika ng lalaki sa kababa ng kanilang tawag. Pinagkrus ni Ada ang kanyang mga braso at pinagtaasan ng kilay ang lalaki. Ano ba kasing ibibigay mo? Tanong niya dito. Here. Mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Mula sa likod ay pinakita nito ang hawak na tulumpod na mga rosas. Natigilan si Ada. Tiningnan nito ang mga rosas na hawak ng lalaki pabalik sa kanya. Ano to? Teka, para saan? Naguguluhang tanong nito. Flowers for you. Bumuntong hininga si Enzo at inabot sa kanya ang mga rosas. Walang nagawa ang dalaga kundi tanggapin yon dahil sa pagkagulantang.
Kaya nga, Enzo. Para saan? Gusto ko lang ibigay yan sa'yo. Nakangiti pa rin wika nito. Napailing ang dalaga. Imposible. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag sa proposal mo. Sabi nito. Huminahon ka nga. Just hear me out, okay? If you say yes to my proposal, I will... Hindi na natapos pa ni Enzo ang sasabihin. Dahil agad na hinampas ni Ada ang talumpod ng mga rosas sa dibdib niya. Hindi nga. Ayaw ko nga. Sa'yo na lang tong mga bulaklak mo. Kainin mo yan. Inis na sabi nito. Hinawakan ni Enzo ang kamay ng babae upang ibalik doon ang mga rosas. Ada, pakinggan mo muna ako. Kahit ano pang sabihin mo, Enzo, ayaw ko pa rin. Pagmamatigas ng babae. Nagpumiglas ito sa pagkakahawak ni Enzo. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. I will give you my rest house sa Batangas. Hindi ba gustong gusto mo yun? Tanong nito sa kanya. Natigilan ng dalaga sa narinig. Gaano ba kaimportante sa lalaki ang mana niya para pati ang paborito nilang rest house ay ibibigay pa sa kanya para lamang umuo siya? May sarili naman itong kumpanya. Isa rin siya sa mga tanyag na batang milyonaryo sa Pilipinas. Hindi talaga siya maintindihan ng dalaga. Hibang ka na ba? Yes, I mean no, of course not. Umiiling ang lalaki. Umirap si Ada sa naging sagot nito. Ayaw ko. Umalis ka na nga lang. Kunin mo na rin tong mga bulaklak mo. Ang aga-aga nang iinis ka. Akmang isasarado niya na ang pintuan, ngunit iniharang ni Enzo ang kanyang mga kamay doon. Ada, please, sabi ng lalaki. Suminghal si Ada at inalis ang kamay ng lalaki sa gilid ng pintuan. Alis! Sigaw nito sa kapadabog na sinara ang pintuan. Ngayon ay makakatulog na ulit siya ng mahimbing. Nang akala niya ay ayun na ang huling beses na iistorbohin siya ng lalaki, ay nagkakamali siya. Pagkatapak pa lamang niya palabas ng elevator, ay dinig na agad ng kantsawan sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Natigilan si Ada at nangunot ang noo nang makita ang malaking ngisi sa kanya ng mga katrabaho. Anong meron? Tanong niya sa mga ito, ngunit hindi sila nagsipagsagutan. Bagkus ay tumingin sila sa lamesa ng dalaga, kaya napunta rin ang mga tingin niya doon. Kanino galing yan? Tanong ni Ada sa mga kasama. Nagsimula itong maglakad papalapit sa kanyang cubicle at kinuha ang bulaklak sa kanyang lamesa. Galing sa admirer mo. Tingnan mo nga kung may card. Kantsaw ng kanyang kaibigan na si Regina na ngayon pala'y nakalapit na sa kanya. Siniko siya ng dalaga at inirapan. Che! Sungit! Bilis! Tingnan mo na! Pangungulit ni Regina. Walang nagawa si Ada kundi ang tingnan kung may card ngang nakalagay sa bulaklak. Hindi nga nagkakamali ang kanyang kaibigan dahil kinuha niya ang kulay puting card na nakalagay doon at binasa. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang pamilyar na penmanship. Flowers for my beautiful Ada. From TG. Basa rin ng kanyang kaibigan. Nanlaki ang mga mata niya nang maghiyawan ng kanyang mga katrabaho. Sino si TG? Boyfriend mo? Hala, may boyfriend na si Ada. Sigawan ng mga ito. Naibaba niya ang bulaklak pati ang card na may note sa sobrang pagkairita. Hindi pa siya tatantanan ng lalaking yun? Enzo Gallagher! Nanggigigil na sigaw ni Ada sa kanyang isipan. Kayo ulit? Pabulong na tanong ni Regina, ngunit hindi niya ito pinansin. Imbis na maupo sa kanyang swivel chair at simula ng kanyang trabaho, ay muling naglakad pabalik si Ada sa elevator. Umakyat ito sa pamilyar na palapag at naabutan nito ang sekretarya ng lalaki. Asaan ang walang hiya mong amo? Galit na tanong nito.
Kinakabahan at tinuro ng lalaki ang pintuan ng opisina ni Enzo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga at naglakad ito patungo doon at walang pasabing binuksan nito ang pintuan. "Ano bang problema mo?" Pambungad na tanong nito sa lalaki. Nakita niya itong natigilan, pati ang kasama nitong sa tingin niya ay businessman din. "Pag-usapan natin to sa meeting. You're dismissed." Mahinahong sabi ni Enzo sa kausap, taliwas sa nararamdaman ng dalaga. Nang makaalis ang kausap ng lalaki, ay agad itong naglakad palapit sa kanya. Umikot ang lalaki sa kanyang lamesa at pinag-cross nito ang mga braso at naupo sa kanyang swivel chair. Pinagmamasdan nito ang nagpupuyos sa galit na si Ada. "Tantanan mo na ako!" Nanggigigil na sabi nito. Ngumisi sa kanya ang lalaki. "No, not until you say yes." Wika nito. Mas lalong lumapit sa kanya ang dalaga at hinampas ang lamesa nito. Gumawa yun ng tunog ngunit hindi man lang nasindak ang lalaki. "Ayaw ko nga! Alin ba doon ang hindi mo maintindihan, ha? Ayaw ko. A-Y-A-W-K-O. Ayaw ko. Ayan, inispelling ko na para maintindihan mo. Ayoko." Paulit-ulit na sigaw ni Ada. Narinig nito ang pagbukas ng pintuan at ang kinakabahang boses ng sekretarya ng lalaki ang kanilang narinig. Ma'am, sir, ayos lang po ba kayo?" Utal-utal na tanong nito. "Away mag-asawa lang, Joaquin." Sagot ni Enzo sa sekretarya, saka ngumisi. Napahilot na lamang sa sintido ang babae nang marinig niya muli ang pagsarado ng pintuan. "Yes or yes lang naman, Ada," sabi ni Enzo. Napabuntong hininga si Ada sa inis. "Bakit ba hindi ka na lang maghanap ng iba? Ako pa talagang iniistorbo mo eh." Sinubukan nitong pakalmahin ang sarili. "Relax, Ada. Baka masakal mo na yan kapag hindi ka rumelax," sabi niya sa kanyang isipan. "Walang ibang mas better sa'yo, Ada," sagot sa kanya ng lalaki. "Utot mo! Tigilan mo nga ako!" Hindi na nito naiwasang mapabulaslas. "Tanggapin mo na lang kasi ang proposal ko. Eh di tapos? Ayaw ko nga! Tigilan mo na kasi ako!" Singhal ni Ada. Umigting ang mga panga ni Enzo. Hindi talaga nito maintindihan kung bakit tumaayaw ang babae. "Bakit ba ayaw mo?" tanong ni Enzo sa kanya. "Kasi ayaw ko. Tapos." Sagot ni Ada, saka nagsimulang magmarcha palapit sa pintuan. Nang buksan niya yon ay muli niyang nilingon ng lalaki at pinanlisikan ng tingin. "Huwag mo na ulit ako guguluhin, ha. Malilintikan ka talaga sa akin." Inilingan lang siya ng lalaki hanggang sa makalabas na siya at makababa sa floor nila. Padabog siyang naupo sa kanyang swivel chair, saka bumuntong hininga. Hinilot nito ang kanyang sintido nang marinig niya ang boses ng kanyang kaibigan sa kanyang tabi. Anong sabi? Napaupo ng tuwid si Ada sa sobrang pagkagulat. "Ano ba?" Sita ni Ada sa kaibigan. "Anong pinag-usapan niyo?" Bulong sa kanya nito. Nagkibit-balikat na lamang si Ada. "Wala." Sinundot ni Regina ang kanyang tagiliran. Muli siyang napaayos ng upo. "Sus, nagkabalikan na kayo ano?" Tanong pa ulit nito sa kanya. Malaki ang ngisi sa labi at pataas-baba pa ang kilay ng kaibigan. "Ikaw talaga. Bumalik ka na nga lang sa pwesto mo at baka mapagalitan pa tayo." Atungal ni Ada. "Okay lang yan. Boyfriend mo naman yung may-ari eh." "Hindi kami nagkabalikan." Sagot ni Ada rito para tantanan na siya. Ngunit hindi pa rin ito tumigil. "Oo, hina mo naman. Eh bakit may pa-flowers?" "Basta, naglilihim ka na sa akin ha." "Bumalik ka na nga doon." Natatawang sabi ni Ada sa kaibigan.
Inirapan siya nito at padabog na bumalik sa kanyang pwesto. "Che!" Pahabol pang sabi ni Regina. Napailing na lamang si Ada habang pinagmamasdan niya ang bulaklak sa kanyang lamesa. Lihim itong napangiti. 9:00 na ng gabi nang makapag-out si Ada. Hinilit nito ang kanyang sentido at nagsimulang maglakad sa gilid ng kalsada upang mag-abang ng sasakyan pauwi sa unit nila. Nang marating nito ang waiting shed, ay naupo siya roon at bahagyan namang hinilot ang kanyang batok. Nasa ganun siyang posisyon nang bigla siyang makarinig ng busina. Agad itong nag-angat ng tingin na sana ay hindi na lamang pala niya ginawa. Dahil ang bumungad sa kanya ay ang malaking ngisi ni Enzo habang may suot na shades sa mata. Anong trip ng lalaking to? Gabing-gabi na naka-shades pa. Tanong ni Ada sa sarili. Hindi na lamang ito pinansin ng lalaki at nag-iwas ng tingin. Ang akala niya ay aalis na ang lalaki nang bigla nang marinig itong sumigaw sa kanya. "Sakay na! In your dreams!" Umirap pa sa hangin ng dalaga. Narinig niyang tumawa si Enzo sa kanya. "Paano ba yan? You're my dream!" Natatawang ani ni Enzo. Pairap na binalingan ni Ada ang lalaki. "Ang corny mo!" Wika niya. Ngumisi ang lalaki sa kanya at tinanggal ang kanyang shades. "Sumakay ka na!" Sigaw muli nito. Napatingin si Ada sa mga sasakyang dumadaan. Namirwisyo pa ng ibang tao. Sabi ni Ada sa kanyang isipan habang pinapakinggan ng mga pagbusina ng iba sa sasakyan ni Enzo. "Dali na! Manigas ka! Matigas na to!" Natatawang sabi ni Enzo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Napatayo ito sa kanyang kinauupuan nang makita ang pagsulyap sa kanya ng ilang taong dumadaan. "Mga kabataan nga naman," sabi ng isang matanda pagkatapos marinig ang sinabi ni Enzo. Nakagat ni Ada ang mga labi sa sobrang pagkairita. Napakawalang preno talaga ng bunganga ng lalaking to. Naiinis na sabi ni Ada sa kanyang isipan. "Hindi mo ba ako tatantanan?" Pabulong na sabi ni Ada nang makalapit ito sa sasakyan ng lalaki. "Sumakay ka na kasi! Over my hot, dead, gorgeous body!" Wika ni Ada sa katinalikuran ng lalaki. "Ada, anong oras na? Wala akong pake!" Sagot niya. Saka nagsimulang maglakad palayo sa sasakyan ng lalaki. "Uulan na!" Sigaw ni Enzo. Natigilan ng dalaga at napalingon. Alam kasi nitong nalalaman talaga ng lalaki kapag uulan o hindi dahil sumasakit ang likuran at tuhod ng lalaki kapag umuulan. "May payong ako!" Sigaw ni Ada saka umirap sa ere. Kahit na bumahat bumagyo ay hinding-hindi pa rin siya sasakay ulit sa sasakyan ng lalaking iyon. Natigilan sa paglalakad si Ada nang maramdaman niyang may kung anong pumatak sa kanyang muka. Napatingin ito sa kalangitan at kasunod noon ay ang sunod-sunod na pagpatak ng tubig patungo sa kanyang muka pababa sa kanyang katawan. Napahawak si Ada sa kanyang ulo at patakbong bumalik sa waiting shed upang sumulong. Nakita nito ang kotse ng lalaki. "Sakay na!" Sigaw sa kanya nito, ngunit nagmatigas siya. "Akala ko ba may payong ka?" Hindi niya ito pinansin dahil sa lumalakas na ang ulan. Napayakap si Ada sa kanyang sarili dahil sa sobrang lamig at bahagyang pagkabasa kahit na nakasilong na siya. Nasa ganun siyang posisyon nang may maramdaman siyang humawak sa kanyang siko. Napalingon siya doon at nanlaki ang mga mata nang makita si Enzo na may blazer sa ulo. Hinila siya nito at pinasukob sa kanyang blazer. Walang nagawa si Ada nang tumakbo si Enzo pabalik sa sasakyan at pinasok siya nito sa passenger seat. Nang masiguradong sarado na ang pintuan, ay umikot si Enzo sa driver's seat at sumakay. Teka, paano ka?" Tanong ni Ada nang ibigay ni Enzo ang panyo nito sa kanya.
Hindi naman ako masyadong nabasa. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi sa yung sumakay ka na eh. Eh di pasensya. Kasalanan ko pa ha. Huwag ka na magsalita. Tuyuin mo na ang buhok mo at baka magkasakit ka pa. Inagaw ni Enzo ang panyo kay Ada at sinimulang punasan ng buhok nito. Natigilan si Ada at napatingin kay Enzo na seryosong pinupunasan ng kanyang buhok. Naglakbay ang mga mata nito sa mukha ng lalaki at napalunok nang mapansin ng konting pagbabago sa binata. Mas humaba ang kulay itim na itim nitong buhok at may tumutubo na rin itong konting balbas sa kanyang baba. Gayunpaman ay hindi pa rin nababawasan ang kagwapuhan ng lalaki. Bukod doon ay ganon pa rin ang itsura nito. Mukhang maamo dahil sa makapal ngunit tuwid itong mga kilay. Matahangos rin ang ilong nito at may mapupula na mga labi. Inilag ni Ada ang kanyang ulo palayo sa kamay ni Enzo at hinila ang panyo. Ako na. Sita nito, saka sinimulang punasan ng sariling buhok. Ayan tayo eh. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa ang galit. Sinabi ko bang tulungan mo ko? Sagot ni Ada dito. Hindi, pero sana maging considerate ka naman. Wika ni Enzo saka humawak sa manibela. Nakita nito ang paglabas ng mga ugat sa kanyang mga braso dahil sa mahigpit na pagkakakapit sa manibela. Wawa, edi thank you. Thank you kasi tinulungan mo ako dahil lang sa pesteng proposal mo na yan. Hindi mapigilang bulalas ni Ada. Hindi kita tinulungan para dun. Napairap sa ere ang dalaga at binato sa likod ng kotse ang panyo ng lalaki. Oh, shut up! Sinungaling! Alam ko ang pakay mo. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Enzo. Bakit, hindi ba? You're insisting to drive me home to talk to me again about your damn proposal. Hindi mo ko mauuto, Enzo. Nakita nitong natigilan ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Ada, please, calm down. Calm down? Paano ako kakalma? Pwede ba? Tama na, Enzo. Tama na ang pagpapanggap mo na ayos lang ang lahat. Na para bang wala lang yung nakaraan natin sa'yo. Kasi never magiging maayos yun. Dagdag ng dalaga sa kanyang sinabi. This is not about the proposal anymore, Ada. Pabalik na sambit ni Enzo. Nilingon siya nito kaya muli itong napairap sa ere. Oh please, itigil na natin to. Huwag ka na magpanggap. Sa 6 na taon natin magkarelasyon, alam ko na ang takbo ng bituka mo. Nag-hysterical na wika ni Ada. Baby, please, calm down. Don't ever call me that again. Nanggigigil na wika ni Ada, saka dinuro ang lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Enzo at napapikit. Nang buksan nito ang mga mata ay tumingin ito sa daan at binuksan ang makina ng sasakyan. Okay, ihahatid lang kita. Kumalma ka na. Sabi nito, saka sinimulang paandarin ng sasakyan. Pagdating nila sa parking lot ng unit, ay agad na bumaba ang dalaga sa sasakyan nito at walang lingong naglakad palayo. Pagkapasok ng unit ay agad na humiga si Ada sa kanyang kama at hindi na nagbihis pa. Alam nitong hindi siya tatantanan ng lalaki hanggang hindi siya napapapayag nito. At alam niya rin na may katiting pa itong nararamdaman para sa lalaki. Alam niyang tatrade rin siya ng sarili niya dahil pagdating sa binata ay talagang marupok siya. Kanina pa nga lang na pinupunasan siya ni Enzo ay may kung anong emosyon na ang bumabagabag sa kanya. Hindi na tama to. Kailangan niya ng lumayo. Kinabukasan ay maagang pumasok si Ada dahil sa kanyang plano. Nasa kaligitnaan nito ng pag-aayos sa mga gamit nang marinig nito ang boses ng kaibigan. Sigurado ka na bang magre-resign ka na, Ada? Nilingon niya ito at maliit na nginitian. Pasensya ka na. Tanging na isambit na lamang ni Ada saka muling pinagtuunan ng pansin ng mga gamit. Hindi mo ba sasabihin kung bakit?
Tanong muli ng kaibigang si Regina. Hindi niya ito pinansin ngunit dinugtungan ng babae ang katanungan. Dahil ba to kay Boss Enzo? Doon na siya napatingin muli sa kaibigan at kaunting umiling. Hindi naman. Maliit ang boses na sagot niya. Hay nako, kung alam ko lang na magiging ganito ang kahihinatnan, di sana hindi ko na lang kayo pinagpares noon. Sagot sa kanya ni Regina. Lumingon pa ito sa paligid para masiguro na walang nakarinig sa kanyang sinabi. Hindi pinansin ni Ada ang komento ng kaibigan. Huwag ka na mag-alala, Regina. Tatawag pa rin naman ako sa'yo. Tanging sabi na lamang niya. Saan ka na muna ngayon? Balita ko ay aalis ka rin ng unit mo. Tanong ni Regina. Hindi naman talaga sa kanya ang unit na yon. Binigay lang sa kanya yun ni Enzo na ngayon ay isa sa uli na niya. Doon sila dati tumira ng lalaki noong sila pa ay magkarelasyon. Alam mo namang hindi sa akin yun. Baka sa probinsya na muna ako. Sagot ni Ada. O siya, ipangako mo na lang na babalik ka ha? Oo, babalik ako dito. Tutulungan ko lang din sila tatay sa pagsasaka. Sagot ng dalaga sa kaniyakap ang kaibigan. Si Regina lang ang naging karamay at naging totoo sa kanya noong mga unang araw pa lang niya sa kumpanyang ito. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan. Mag-iingat ka ha? Sabi nito sa kanya. Napangiti ito. Hinigit niya ito sa likod ng babae. Mamimiss kita, Reg. Ako rin. Kapag hindi ka bumalik, ipapabarang kita. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan, saka napailing. Nang tanggalin ni Ada ang yakap ay binuhat na nito ang kanyang gamit at lumingon na sa mga katrabaho na malulungkot din ang ngiti sa labi. Ada, aalis ka na ba talaga? Tanong ng isa sa kanila. Nginitian niya ito at tumango. Oo Tumango sa kanya ang nagtanong, saka lumapit upang tapikin ang kanyang balikat. Mag-iingat ka ha? Salamat. Sabi ni Ada. Huy, pasalubong ko ha. Huy ka naman ang isa sa mga katrabaho niya, kaya nagtawanan sila. Napailing na lamang si Ada. Oo, sagot nito. Nandyan ba si Enzo? Tanong ni Ada sa sekretarya ni Enzo nang makita niya itong palakad-lakad sa hallway. Ma'am, kayo po pala. Opo, andyan po si sir. Kinakabahang sabi ng sekretarya nito. Nangunot ang noo ni Ada nang maramdaman ng tensyon sa boses ng lalaking sekretarya. May problema ka ba? Taas ang kilay na tanong ni Ada sa lalaki. Ha? Ako po, wala pero si sir malaki. Napahilamos ng mukha ang lalaki gamit ang mga palad nito. Nangunot ang noo ni Ada sa narinig. Ha? Bakit? Tanong nito. Bilin ni sir na huwag daw sabihin kahit kanino Napataas muli ang kilay ni Ada sa sinabi nito. Bakit ayaw niyang ipasabi? Sobrang laki ba? Hindi naman ako kung sino-sino lang, Joaquin. Pampalubag nito sa loob ng lalaki. Ngunit tila kasing taas ng Mount Everest ang loyalty nitong lalaking to dahil umiling lang ito sa kanya. Kasi... Ay nako, pumasok na lang po kayo sa opisina ni sir at siya ang tanungin mo. Sabi ni Joaquin saka nagkamot ng ulo. Napanguso ang dalaga at napairap. Inilahad nito ang kanyang resignation letter sa lalaki. Huwag na nga. Ibigay mo to sa kanya kapag maayos na ang boss mo. Sabi nito. Tiningnan lang yon ng lalaki. Ano po to? Hala, magre-resign na po kayo? Naningkit ang mga mata ni Ada sa pagsigaw ng lalaki. Napatingin ito sa paligid. Mabuti na lang at kaunti lang ang tao sa floor na iyon. Oo, Joaquin. Ang hina ng boses mo. Baka gusto mo pang lakasan. Sarkastikong wika ni Ada, ngunit hindi ata nakaintindi ng sarkastikong tono ang lalaki.
dahil mas lalo pa nitong isinagaw iyon. Magre-resign na po kayo? Tinakpan ni Ada ang bunganga ng lalaki. Oo, Diyos ko, kailangang isigaw? Singhal ni Ada. Tinanggal nito ang kamay sa bunganga ni Joaquin ng matauhan. Ay hala, bakit po kayo magre-resign? Basta, ibigay mo na lang yan sa boss mo. Ay hala ma'am, huwag po ma'am. Abay, baka mabato ako ni sir kapag ibinigay ko to sa kanya. Umiiling pa ito sa kanya. Napairap si Ada sa kawalan ng pag-asa. Ako na nga. Tanging na isambit nito. Ay, salamat po. Ingat ma'am. Napailing na lang si Ada sa sinabi ng sekretarya ni Enzo at naglakad na palapit sa opisina ng lalaki. Nang pihitin niya ang doorknob at buksan ang pintuan, ay ang malakas na pagsigaw agad ng lalaki ang naabutan nito. How come we lost 20 million in just a day, Christopher? Tanong ni Enzo sa kausap sa cellphone, habang ito naman ay pabalik-balik ng lakad sa tapat ng kanyang lamesa. Ayusin niyo yan, or else tatanggalin ko kayo sa trabaho. Dagdag pa nito. Natigilan sa pagbukas ng pintuan ng dalaga. Ang akala nito ay hindi siya mapapansin ng lalaki. Nang bigla itong sumigaw at humarap sa kanya. Joaquin, sinabi ko na sa'yo huwag ka magpapapasok ng ibang tao. Natigilan si Enzo sa pagsasalita nang makitang si Ada pala ang pumasok sa opisina niya. Pasensya na, wrong timing ata. Kinakabahang sabi ni Ada. Napalunok ang lalaki at dali-daling umiling. Ada? No, it's okay. Pasok ka. Tumango si Ada sa sinabi ni Enzo at dahang-dahang naglakad palapit sa lalaki. Tumigil ito nang makita ang tamang distansya ng dalawa. Ibibigay ko lang sana to. Mahinang wika ni Ada. Ngunit hindi na napakinggan ni Enzo nang magring muli ang cellphone nito. Kunot ang noo ni Enzo nang sagutin niya ang tawag. Yes, ma'am. Pagbati ni Enzo sa ina. Yes, papunta na ako. Just text me kung saang ospital inadmit si Papa. Okay, ma'am. I love you. Dagdag nito at nagmamadaling pinatay ang tawag. Naglakad ang lalaki sa kanyang swivel chair at naupo. Hindi tuloy maiwasang mangamba ni Ada habang pinagmamasdan si Enzo. Kasalukuyan itong nagbabasa ng mga dokumento. Ano kaya ang nangyari sa ama niya? At bakit kaya nawala ng kumpanya ng 20 million? Tanong ni Ada sa kanyang isipan. May problema ba? Hindi mapigilan na tanong ni Ada nang mamayani ang katahimikan sa paligid nila. Ang akala nito ay mag-aangat ng tingin si Enzo sa kanya. Ngunit nagkakamali siya. Anong pinunta mo rito? Tanong ng lalaki sa kanya habang patuloy pa rin ang pagbabasa sa mga dokumento. Napalunok si Ada sa naging tanong ng lalaki. Tama ba ang magiging desisyon niyang ibigay ang resignation letter niya ngayong may problema pa ang lalaki? O ipagpapasunod na lamang niya ito? Napabuntong hininga ang dalaga at nagdesisyon. May ibibigay sana ako pero sa susunod na lang pala. Sagot ni Ada. Tumango si Enzo bilang pagsang-ayon sa naging desisyon ni Ada. Okay, pwede ka nang umalis. Malamig na sambit nito sa kanya. Hindi na napigilan ni Ada ang sarili. Hindi ito sanay na malamig ang pagtrato sa kanya ng lalaki. Napahawak ito sa laylayan ng kanyang suot na uniforme at bahagyang nag-isip kung paano ba matutulungan si Enzo. May problema ka ba? Tanong ni Ada. Umiling si Enzo sa kanya. It's okay, kaya ko to. Napabuntong hininga si Ada sa naging sagot ni Enzo. Na-ospital si Tito? Hindi mapigilang tanong ng dalaga. Yes, pasensya ka na at narinig mo pa yun. Sige na, pwede ka nang lumabas. Sagot sa kanya ng lalaki. Napatikhim si Ada sa naging sagot sa kanya ng lalaki. Bakit mo ako pinapalabas?
Hindi alam ng dalaga kung saan siya kumuha ng kakapalan ng muka upang itanong yun. I'm sorry, may kailangan lang akong tapusin. Sagot nito sa kanya. Muling napabuntong hininga si Ada habang pinagmamasdan ng pagod na itsura ng lalaki. Kailangan mo ng tulong? Muling tanong ni Ada. Muli ay umiling si Enzo sa kanya at bahagyang napangiti. No, it's fine. You can go now. Sagot ulit nito sa kanya. Let's get married. Natigilan si Enzo sa pagbuklat ng mga dokumento at napaangat ng tingin sa kanya nang sabihin niya yun. What? Matapang na hinarap ni Ada ang lalaki. Magpakasal na tayo, Enzo. Ulit nito. Naibaba ng lalaki ang mga dokumentong kanina pa niya binabasa at napakurap-kurap. No, huwag kang magbiro ng ganyan ngayon, Ada. Sabi nito at kinakabahang tumawa. Ayaw mo ba? Panghahamon ng dalaga. Ha? Ayaw mo na ba ako magpakasal sa akin? Pag-uulit ng dalaga. Natarantang tumayo si Enzo sa kanyang kinauupuan. Umiling-iling ito at kinakabahang tumawa. What? No! I mean yes! Gusto ko magpakasal sa'yo! Sagot nito. Tumango si Ada sa lalaki. Okay, tapusin mo na muna yung trabaho mo tapos magpapakasal na tayo. Saka natin bibisitahin si Tito. Nanghihinang napaupo si Enzo sa kanyang swivel chair, habang gulantang pa rin itong nakatingin sa dalaga. Okay. Tanging naisagot nito. Ngumiti si Ada rito saka siya tinalikuran at lumabas ng opisina ng lalaki. Pagkalabas ng opisina nito, ay doon lamang napagtanto ng dalaga ang lahat ng kanyang sinabi. Marupok ka pa rin, Ada. Sita ni Ada sa sarili. Nasapok na lamang nito ang kanyang noo habang patuloy pa rin ang pagtibok ng malakas ng kanyang puso. Civil wedding ang naganap na kasal nila Enzo at Ada. Kasalukuyan silang nasa loob ng unit ng lalaki. Hindi alam ni Ada kung balak ba ni Enzo na muling lumipat sa kanyang dating unit. Ngunit sa relasyon nila ngayon, ay sa tingin niya ay hindi magandang tingnan kung pareha sila ng titirahang bahay dahil kinasal lang naman sila upang makuha ang mana ng lalaki. May plano ka bang tumira ulit sa dati nating unit? Tanong ni Ada sa nakaupong si Enzo. Nagangat ng tingin ng lalaki sa kanya. Kung saan ka komportable? Sagot nito sa kanya. Anong oras tayo aalis para bisitahin ng papa mo sa ospital? Muling tanong ni Ada. Tapos ka na bang mag-ayos? Tanong din sa kanya ni Enzo. Dito kasi siya nagpalit ng damit pagkatapos ng kasal. Oo. Pwede na tayo pumunta ngayon doon kung gusto mo. Tumango si Ada sa kanya bilang pagsang-ayon na pumunta na sila ngayon. Nang makarating sa ospital, ay dumiretso na sila sa kwarto ng daddy ni Enzo. Ibinaba ni Ada ang pinamili nilang mga prutas at saka inayos iyon sa lamesa. Enzo, bati sa kanya ng kanyang ama. Kasalukuyan itong nakahiga sa hospital bed at nanghihina. Lumapit sa kanya si Enzo at humalik sa kanyang noo. Good afternoon, Dad. Good afternoon. Is that Ada, anak? Tanong ng papa ni Enzo. Tumango si Enzo sa kanya at tumingin kay Ada. Yes, Dad. Bumili din siya ng prutas para sa'yo. Sagot ni Enzo. Tumingin ng matanda sa kanya. Sumenya si Enzo na lumapit sa kanila. Kaya naman nagsimulang maglakad si Enzo sa kanila. Magandang hapon po, Tito Alfonso. Bati ni Ada sa matanda. Magandang hapon din, Iha. Finally, nagkabalikan na kayo. Tumawa ang matanda nang sabihin niya yun. Where's Mom? Pagkasabi niya noon ay biglang bumukas ang pintuan. Enzo, bakit ngayon ka lang? Natigilan ang ginang sa pagsasalita nang makita nito si Ada na nakatayo lang sa gilid ng hospital bed. Ada? Gulantang nabulalas ng ginang at
at dali-dali itong naglakad palapit sa kanya. Ibinato pa ni Enzo ang dalang itim na bag na agad namang nasalo ng lalaki, saka ito mahigpit na yumakap sa kanya. I'm so glad that you're here. Pinilit ka ba ni Enzo, anak? Gulat na tanong pa rin ng ginang. Hindi may wasang matawa ni Ada sa sinabi ng ginang. Yumakap ito pabalik at sumagot. Hindi po ako pinilit ni Enzo, tita. Bakit parang tumangkad ka, Ada? Gumanda at kuminis ka lalo. Ganyan ba ang epekto ng paghihiwalay niyo ni Enzo? Kung ganun ay, huwag ka na makipagbalikan sa kanya. Biro ng ginang. Too late, Martha. Nagkabalikan na ang dalawa. Sabat naman ang asawa. And we're already married. What? Kailan pa? Kanina lang, civil wedding. Kanina lang? And you didn't even bother to invite me? Hindi makapaniwalang tugon ng ginang. Mom, na-admit si Daddy sa ospital. Kahit na! At saka, bakit biglaan? Ada, pumayag ka magpakasal ng walang handaan? Okay lang po, tita. Gusto lang po talaga namin ni Enzo na maikasal sa takdang panahon. Saka, plano rin po namin na mag-church wedding. Promise po, andun na po kayo. Abay, dapat lang. Excuse me, i-check lang po namin ang vital signs ni sir. Singit ng mga nurse at doktor. How's my husband, Doc? Tanong naman nito sa doktor. Sa ngayon ay kailangan niya munang matutukan. Hindi naman naging malala ang lagay niya pero mabuti na lang at naisugod agad siya sa ospital. Talaga po? Maraming salamat po. No worries, Enzo. Sa katunayan ay pwede na siyang iuwi kung gugustuhin niyo. Pero kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang gamutan niya. Sige po, maraming salamat po. Mauuna na ako. Thank you, Iha, sa pakikipagbalikan mo sa anak ko. You don't have to thank me, tita. He deserves it po. I miss you so much, anak. Ako rin po. Namiss ko po ang pagbabanding natin noon. Don't worry, next time na bumisita ka sa mansyon, magpapasalon tayo. Ilang araw pa lang ang lumipas ay naimbitahan agad sila ng magulang ni Enzo upang kumain ng hapunan sa kanila. Hindi na alam ni Ada kung nagpapanggap pa ba sila ng binata o hindi na. Dahil pagkatapos lamang ng ilang araw ay bumalik si Enzo sa dati nilang tinutuluyan. At kagaya ng dating pakikitungo ng lalaki sa kanya, ay ganun pa din ang pakikitungo nito hanggang ngayon sa kanya. Hindi tuloy alam ng dalaga kung tama ang kanyang naging desisyon na magpakasal sa lalaki. Pagdating sa mansyon ng mga Gallagher, ay agad silang inasikaso ng mga kasambahay papunta sa kusina. Nadatnan nila ang mag-asawang Gallagher na nakaupo na sa hapag. Halatang hinihintay silang dalawa. Nang makita ng nanay ni Enzo ang dalawa ay agad itong napatayo at malaking ngumiti. Ada! Finally you're here! Wika ng ina ni Enzo. Naglakad ito palapit sa kanya at bumeso saka yumakap bilang pagbati. Niyakap din ito ni Ada pabalik. Sit down, anak, sit down. Pinaupo siya nito sa kaharap na upuan. Tumabi naman si Enzo sa kanya. Mabuti naman at pumunta kayo dito. Maligayang sabi nito nang makaupo na sila. Siyempre, tita, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Sagot ni Ada dito. Bumuntong hininga ang mama ni Enzo. I really miss you, Iha. Mabuti at pinayagan ka ni Enzo na tumalaw dito. Tanong nito kay Ada, saka lumingon kay Enzo na inaayos ang pinggan ng asawa. Ma'am, mukha ba ako makakahindi sa kanya? Natatawang pagsakay ni Enzo sa biro ng ina. Sa totoo lang po, baka sa labas ko po siya patulugin kapag humindi siya. Natatawa ring sabi ni Ada. Humalakhak ang mga magulang ni Enzo sa sinabi nito. Ayan ang gusto ko sa'yo eh. Naku, tayo na at kumain. Malamig na ang pagkain. Nagsandok na ng kung ano-anong ulam si Enzo at nilagay yun sa plato ni Ada.
Ano bang gusto mong ulam? Ako na. Sabi ni Ada, saka sinubukang kunin ng pangsandok kay Enzo. Ngunit inilayo iyon sa kanya ng lalaki. No, it's okay. Here, rice, ayos na ba to? Enzo, ang dami niyan. Hindi mapigilang bulalas ni Ada nang maglagay ng 3 sandok na kanin si Enzo sa kanyang plato. Okay lang yan. Ilang buwan lang tayong naghiwalay, nangayayat ka na. Komento sa kanya ng lalaki. Napairap si Ada sa hangin. Nagda-diet kasi ako. Nangunot ang noo ni Enzo sa sinabi nito. Bakit kailangan mo pang mag-diet? Maganda naman ang katawan mo dati ah. Hindi, basta, konti lang ang kakainin ko. Singhal nito sa lalaki. Anong hindi, Ada? Hindi mo ba alam kung gaano kaganda ang katawan mo noon? Konti na nga lang ay makikipagsuntukan na ako sa mga lalaking lilingon sa'yo eh. Sabi sa kanya ng lalaki. Bagya siyang natawa dito. Ang overreacting mo naman, Enzo. Wika ni Ada. O ayan, ubusin mo yan ah. Napailing na lamang si Ada sa kawalang magawa. Siguro ay bukas na lang siya magda-diet. Salamat, sabi ni Ada. Okay lang naman sa kanya na kumain ng marami ngayon dahil paniguradong masarap ang mga pagkaing iniluto ng mami nito. Magsisimula na sanang kumain si Ada nang bigla niyang maramdaman ang paninitig ng ina ni Enzo sa kanya. Ganyan din ka-corny ang ama mo nung kabataan niya, Enzo. Komento nito sa anak. Napatingin siya kay Enzo na ngayon ay nagsasandok na ng sariling makakain. Honey? Komento naman ng tatay ni Enzo. Natawa ang mama ng lalaki at napailing. Joke lang. O sige na, magsikain na kayo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin agad ang dalawa na uuwi. Pinadalhan pa nga sila ng mama ni Enzo ng ulam. Namiss ko ang luto ng mama mo, Enzo. Masayang wika ni Ada habang naglalakad sila palapit sa sasakyan ng lalaki. Me too. Nangunot ang noo ni Ada sa sinabi nito. Me too? Bakit? Hindi ka ba umuwi dito? Takang tanong nito sa lalaki. No. Tumikwas ang kilay ng babae nang marinig ang sagot nito. Pumasok si Ada sa sasakyan ng lalaki nang pagbuksan siya ng pintuan ng passenger seat. Akala ko dito ka nakatira. Since ako yung nakatira sa dati nating unit. Pagpapatuloy niya sa usapan nang biglang sumagot ang lalaki. No, bumili ako ng bagong unit. Malapit lang din sa dati nating unit. Sabi ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ada sa narinig. Malapit lang? Parang hindi naman. Bakit hindi tayo nagkikita? Gulantang na wika nito. Napatingin siya sa lalaki na sinimulan ng paandari ng sasakyan. Sa kumpanya kita nagtatrabaho, Ada. Pero bakit hindi rin kita nakikita? Tanong din sa kanya pabalik ng lalaki. Mapapansin ang ngisi sa labi nito. Aba malay ko ba kung pinagtataguan mo ko? Umirap ulit sa hangin si Ada, kaya naman tuluyan ng natawa si Enzo. At bakit ko naman gagawin yun? Hinampas niya sa balikat ang lalaki nang hindi pa rin ito tumigil sa kakatawa. Kasi baka magselos yung pinalit mo sa akin. Taas pa rin ang kilay na tanong nito. Napahiling si Enzo rito. Wala akong pinalit sa'yo, Ada. Maliit ang boses na sabi ng lalaki. Sus, hindi ako naniniwala. Pailing-iling na sabi ni Ada. Pinag-cross pa nito ang braso at tumingin sa labas ng bintana. Okay, fine. Let's say nagkaroon kami ng mutual understanding. Pero no feelings involved. Pag-e-explain ni Enzo sa kanya. Inis niya itong binalingan. Ganun pa rin yun. Pinaganda mo lang eh. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagsisinungaling. Nakita ko kayo noon na ilang beses na magkasama. Pagkatapos nating maghiwalay ng 3 araw. Sagot niya kay Enzo.
Nakagat nito ang sariling labi pagkatapos ng mahabang sinabi. Nakakahiya. Sigaw niya sa kanyang isipan. Okay, kumalma ka na. Tumatawa pa ring wika ni Enzo. Ewan ko sa'yo, Enzo. Kahit kailan talaga napakasinungaling mo. I'm not lying to you, Ada. Hindi talaga kami nagkaroon ng relasyon. Pagpapaliwanag pa rin ng lalaki, ngunit inirapan na lang muli siya ni Ada. Oo na, kunwari naniniwala ako. Pagsuko na lamang niya. Bakit ka ba nagagalit? Hindi nga kami tumagal ng 1 buwan eh. Wika ni Enzo. Madramang suminghap si Ada sa narinig. Kita mo na? Eh di naging kayo nga. Dinuro nito si Enzo. No! Hindi nga naging kami. Natatawa pa ring wika ng lalaki. Bakit mo ba tinatanggi? Siguro ganyan din ang ginagawa mo sa akin nung naghiwalay tayo. Akusa ni Ada. Napailing na lamang siya dahil sa kapraningan ng asawa. Paano naman kita itatanggi? Eh wala nga halos nakakaalam na magkarelasyon tayo ng ilang taon. So may bala kang itanggi ako? Taas kilay na tanong nito. Kinagat ni Enzo ang kanyang labi upang pigilan ang pagtawa. No, kumalma ka nga Ada. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ewan ko sa'yo. Mag-drive ka na nga lang dyan. Iritang sabi ni Ada saka muling bumaling sa labas ng salamin. Pagkarating nila sa parking lot ng unit ni Enzo ay agarang tinanggal ni Ada ang kanyang seatbelt at bumaba ng sasakyan. Narinig nito ang pagkukumahog ni Enzo na bumabari ng sasakyan upang habulin siya. Kaya naman nagmamadali niyang binuksan ang pintuan ng unit ni Enzo at pumasok agad doon. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay nahigit na ni Enzo ang kamay nito. Ada, bakit ka ba nagagalit? Tanong ng lalaki sa kanya nang paharapin siya nito. Umilag si Ada rito at tinanggal ang kamay ng lalaki sa kanya. Huwag mo nga akong kausapin. Pag-usapan natin to. Hindi yung ganito. Bahala ka sa buhay mo. Sigaw nito sa lalaki at tinalikuran na ito. Hinawakan muli ni Enzo ang kanyang kamay at pinaharap. Ada, huwag kang sumigaw. Magigising mo ang mga kapitbahay eh. Ewan ko sa'yo. Gigil na sigaw ni Ada. Uunahin pa niya yung kapitbahay. Inis na sigaw ni Ada sa kanyang isipan. Tumalikod ito muli at nagsimulang maglakad sa kanyang kwarto nang maramdaman nito ang mainit na palad ng lalaki na dumpi sa kanyang balat. Hinapit siya ni Enzo sa kanyang baywang. Hey, ano bang problema natin ha? Bulong ng lalaki sa kanya. Yumakap ito kay Ada at nilagay ang baba sa kanyang balikat. Come on, mahal. Sabihin mo sa akin kung anong kinakagalit mo. Malambing na wika ng lalaki. Babaero ka. Hinampas nito ang balikat ni Enzo. Babaero? Kailan pa ako naging babaero? Tanong ng lalaki, saka hinuli ang kanyang mga kamay. Bakit? Hindi ba? Sagot ni Ada. Hindi. Kailan ba kita niloko, Ada? Tanong nito sa malambing pa rin na boses. Hindi mo nga ako niloko pero wala pang 1 linggo na maghiwalay tayo ay may bago ka na. Sigaw nito. We already talk about this, Ada. Na ano? Kapag nakipaghiwalay ako sa iyo ay hinding-hindi mo na ako babalikan? Kaya pala kasal na tayo ngayon. Humalakak ang lalaki sa sinabi nito. Ang random mo. Ngumisi ang lalaki. Huwag mo nga akong tawanan. Tinakpan ni Ada ang sariling mukha gamit ang 2 palad. Okay, please. Huwag ka na kasing sumigaw. Pag-usapan natin to ng mahinahon, okay? Bumuntang hininga pa si Enzo at muling yumakap sa kanya. Ayan ka na naman sa panlalambing mo. Hindi mo na ako mauuto sa mga ganyan mo. Bumitaw si Enzo sa pagkakayakap sa kanya at dahan-dahan siyang pinaharap dito. Hinawakan nito ang baba ng babae. Ada,
Gusto ko lang pag-usapan natin ng maayos to. Ano ba talagang problema natin? Tanong nito kay Ada, kahit nakatakip pa rin ang palad ng babae sa kanyang mga mata. Wala. Sagot niya dito. Kung tungkol to sa babaeng yun, wala kang dapat ipag-alala. Dahil una sa lahat, hindi talaga naging kami. Pangalawa, yung meron sa amin ay purong pag-uusap lang. Hindi kami nagkaroon ng kung anumang romantikong relasyon. At hindi na ako magkakaroon pang muli ng ganun sa iba dahil may asawa na ako. At ikaw yun. Mahabang paliwanag nito. Bahagyang natahimik si Ada sa narinig. Naramdaman nito ang malakas na kalabog ng kanyang puso at ang pag-ikot ng kanyang sikmura sa kakaibang nararamdaman. Paano kapag naghiwalay ulit tayo? Pabulong na tanong nito sa lalaki. Hindi na ako ulit papayag, Ada. Kung kinakailangang ligawan kita ng paulit-ulit, gagawin ko. Kahit ayaw mo na, sa akin ka pa rin. Sa akin at sa akin ka pa rin uuwi. Kasal na tayo. Mahal ang magpa-annulment sa Pilipinas kaya wala kang magagawa. Wika ng lalaki. Binaba ni Ada ang mga palad sa kamadilim na tiningnan si Enzo. May pera ka naman. Tumawa ang lalaki sa sinabi nito. Kahit may pera ako, hindi ka na makakalaya sa akin. Pinakasalan mo ko, kaya habang buhay ka nang nasa tabi ko. Nakagat ni Ada ang sariling labi. Bahagya itong yumuko upang hindi makita ng lalaki ang nagbabadyang ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplos ni Enzo ang kanyang buhok at bahagyang hinalikan yon. Okay ka na? Tara na, matulog na tayo. Bulong ni Enzo sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Ada upang initin ang ulam na binigay ng mama ni Enzo kagabi. Nasa kusina ito at naghahandang magsaing na sana nang maramdaman niya ang pagkakayakap ni Enzo sa kanyang likuran. Good morning, baby. Bati ng lalaki sa kanya gamit ang paos nitong boses. Natigilang panandalian si Ada sa ginagawa. Ngunit muling nagpatuloy nang maramdaman niya ang halik ni Enzo sa kanyang leeg. Enzo, nagluluto ako. Sita niya sa lalaki. Humalakak si Enzo at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Tutulungan na kitang magluto. Bulong nito. Nakagat ni Ada ang sariling labi at napailing. Tutulungan? Paano ka tutulong kung nakayakap ka sa akin ng ganyan? Tanong nito sa lalaki. Itong hug ko yung tulong ko. Sagot sa kanya ni Enzo, saka siya hinalikan muli sa leeg. Natatawang siniko niya ang lalaki. Tumabi ka nga. Hindi naman nakakaluto ng kanin yung yakap at halik mo eh. Tumawa si Enzo sa sinabi ni Ada. Ang aga-aga nagsusungit ka sa akin. Komento pa nito, saka sinundot ang tagiliran ni Ada. Napailag si Ada sa ginawa ng lalaki at kinuha ang sandok sa lagayan. Isa! Sige, kilitiin mo pa ako, hahampas ko talaga to sa'yo. Pananakot ni Ada kay Enzo, ngunit tinawanan lang siya nito at muli pang sinundot ang kanyang tagiliran upang kilitiin. Sige nga! Panghahamon ng lalaki sa kanya. Humalakak si Ada sa sinabi ng lalaki. Hinampas niya ito sa dibdib ngunit hindi ito natinag. Niyakap siyang muli ni Enzo at pinaliguan ng halik sa muka. Enzo, masusunog na yung niluluto ko sa kalandian mo eh. Sita muli ni Ada. Tumawa si Enzo saka isinubsob ang muka sa kanyang leeg. Ang bango-bango naman ng baby ko. Nakikiliting tinulak ni Ada ang lalaki. Ngunit hindi ito nagpatinag at mas lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Ang harot mo? Sita niya dito. Kikilitiin din sana ni Ada ang lalaki nang marinig nitong tumunog ang doorbell. Enzo, may tao sa labas. Sambit niya sa lalaki na patuloy pa rin sa pagyakap sa kanya. Hayaan mo yan. Sabi ni Enzo nang muli na namang tumunog ang doorbell. Nag-doorbell ulit, Enzo.
Iritang umungot si Enzo at bahagyang umatras upang tingnan ang mukha ng babae. May inaasahan ka bang bisita ngayon? Tanong nito kay Ada. Umiling si Ada at nginuso ang pintuan. Bumuntong hininga na lamang ito at tuluyang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Naglakad na si Enzo palapit sa pintuan ng unit at si Ada naman ay muling bumalik sa paghalo ng kanyang niluluto. Nang marinig nito ang boses na nanggagaling sa labas. Enzo! Finally! Nakita rin kita! Sigaw ng isang babae. Nangunot ang noo ni Ada. Ibinaba nito ang sandok at nagsimulang maglakad sa kinaroroonan ni Enzo. Enzo? Sino yan? Hindi na natapos ni Ada ang sasabihin na magsalita ang lalaki. Why are you here? Sumilip ang babae sa loob ng kanilang unit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ada nang makita kung sino ang babaeng yun. Oh, kasama mo pala si Ada. Magandang umaga. Nakangiting bati sa kanya nito. Ngunit hindi niya sinuklian niyo ng ngiti at pagbati. Anong ginagawa mo dito, Lil? Tanong ni Enzo. Ngunit tila walang narinig ang babaeng ang akala ni Ada ay kasintahan ni Enzo. Sinagi nito si Enzo at walang pasabing pumasok sa loob ng unit. Ang ganda talaga ng unit mo, mahal. Dito na ba tayo titira? Bakas ang paghanga sa tono ng babae nang sabihin niya iyon. Hindi. Bakit ka ba nandito? Tanong ni Enzo sa babae. Nalukot ang mukha ni Ada sa tinanong nito. Lumapit siya sa lalaki. Enzo, bakit nandito yan? Kunot ang noong tanong ni Ada. Ngumisi ang babae sa kanya at pinagkrus ang mga braso. Ikaw, bakit nandito ka pa, Ada? Tanong pabalik sa kanya ng babae. Naguguluhang nilingon ni Ada si Enzo. Madilim na itong nakatingin sa babae. Anong ibig nitong sabihin? Hindi mapigilang tanong muli ni Ada. Oh, nakalimutan kong sabihin. Mahinang wika ng babae. Ang alin? Ano to, Enzo? Akala ko ba? Hindi na natapos ni Ada ang sasabihin nang biglang sumingit si Lil. Anong akala mo? Na kayo na ulit porket nandito ka sa unit niya? Natatawang ani nito. Lalapit na sana si Ada upang sampalin ng babae nang biglang iharang ni Enzo ang braso sa kanya upang pigilan ito. Lil, umuwi ka na nga lang. Ano bang pinagsasasabi mo? Tanong ng lalaki dito. Sinubukang tanggalin ni Ada ang braso ng lalaki sa kanya. Ngunit hinapit lamang ni Enzo ang kanyang bewang palapit sa kanya. Bakit ako uuwi, Enzo? Hindi ba dapat ang babaeng yan? Iritang wika ni Lil. Tumigil ka na, Lil. Kasal na kami ni Ada. Kaya please, umalis ka na. Paliwanag ni Enzo. Natigilan ng babae at galit nitong dinuro si Ada. Kasal? Pinakasalan mo siya? Pasigaw na tanong nito. Sinubukang kumawala ni Ada sa pagkakakapit sa kanya ni Enzo upang sunggaban ng babae ngunit hindi siya binitawan nito. Oo, kaya umalis ka na. Sigaw na lamang nito. Enzo, bakit mo siya pinakasalan? Hindi siya pinansin ng babae na kanya namang mas lalong ikinairita. Dahil mahal niya ako. Kaya umalis ka na dito bago pa kita kalad ka rin palabas. Sigaw niya ring pasagot. Narinig nito ang pagbuntong hininga ni Enzo. Baby, calm down. Bulong sa kanya nito, ngunit talagang kumukulo ang kanyang dugo dahil sa bruhildang ito. Paano ako? Sigaw nito. Anong paano ka? Please, Lil, huwag ka nang manggulo. Pakiusap ni Enzo sa kanya. Umiling si Il at muling dinuro si Ada. Masama siyang tiningnan ni Enzo at iniharang ang sarili sa asawa. Huwag mong duruin ang asawa ko. Sigaw ni Enzo sa babae. Suminghal naman ito pabalik. Enzo,
Hindi pwede! Paano ako? Paano ang anak natin? Sigaw nito. Natigilan si Ada sa narinig. Muli nitong sinubukang makalapit sa babae, ngunit hinarang siya muli ni Enzo. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na! Sigaw ni Enzo dito. Buntis ako, Enzo! At ikaw ang ama! Kaya hindi pwedeng hindi mo ako pakasalan! Hindi pwedeng pakasalan mo ang babaeng yan! Parang nagpantig ang pandinig ni Ada sa narinig. Nangihina niyang tiningnan ng lalaki na ngayon ay humarap sa kanya at sinubukan siyang hawakan. Baby, hindi yun totoo. Walang nangyari sa amin. Bulong ng lalaki sa kanya. Nangihinang napaatras si Ada palayo sa kanya. Sinungaling ka talaga. Bulalas nito. Napailing ang lalaki. Naramdam nito ang pagtaas baba ng kanyang hininga at ang paghapdi ng kanyang mga mata. Kaya naman bago pa man tumulo ang kanyang mga luha, ay tumakbo na ito palabas ng unit. Palayo sa dalawang taong iyon. Ada! Dinig niyang sigaw ni Enzo, kasunod noon ay mahigpit na paghila ng lalaki sa kanyang braso. Bitawan mo ko! Pinaksi nito ang kamay ng lalaki. Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Tanong ni Enzo sa kanya. Bakit? Hindi ba? Nakita ko kayong ilang beses na magkasama nung naghiwalay tayo. Kaya hindi malabo na may mabuo kayo. Sigaw ni Ada sa lalaki kahit na namumuo na ang luha sa mga mata niya. Ganun ba ang tingin mo? My God, Ada! Hindi ako gumalaw ng ibang babae simula nung naghiwalay tayo. Umiling-iling si Ada. Sino bang niloloko mo? Alam mo, wala rin namang patutunguhan tong pag-uusap natin eh. Sambit niya dito. Hinawakan siya ni Enzo sa kanyang balikat ngunit tinanggal niya iyon. Please baby, calm down. Wika ng lalaki. Sumubok itong yumakap sa kanya ngunit itinulak niya ito. Bitawan mo nga ako! Sigaw niya. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan nang pagmasdan niya si Enzo. Pag-usapan natin to. Please. Sabi ng lalaki. Umiling muli si Ada at napaiwas ng tingin nang makita ang pamumula ng mga mata ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matapang niyang sigaw. Nilunok niya ang bara sa kanyang lalamunan. Narinig nito ang pagbuntong hininga ni Enzo. Baby, kasal tayo. Dapat pag-usapan natin lahat ng problema natin. Pagaksyang natawa sa narinig. Kasal? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pumayag lang ako magpakasal sa'yo dahil sa mana mo. Baka nakakalimutan mong ginamit mo lang ako. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo ngayon. Natatawang wika nito sa lalaki. Ada! Umiling si Ada. Naramdaman nito ang tuluyang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang muka. Makukuha mo na ngayon ang mana mo. Kaya hindi mo na ako kailangan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa mama mo na maghihiwalay tayo. Nangihina man ay muling tumalikod si Ada at hindi na muling lumingon pa. Lumipas ang mga araw ay nanatili lamang si Ada sa dati nilang unit ni Enzo. Nagmumukmok. Kasalukuyan siyang nakaupo sa kanyang kama at nakatulala nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Napaayos siya ng upo at napatingin sa pintuan. Tumayo ito at bumuntong hininga. Lumapit ito sa pintuan at dahan-dahan iyong binuksan. Tita, hindi makapaniwalang usal ni Ada nang bumungad sa kanya ang maliwanag na aura ng ginang. Inaamin ni Ada na umaasa siyang pupuntahan siya ng lalaki. Ngunit may parte rin sa kanya na ayaw niya muna itong makita dahil hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Pwede bang pumasok ako, iha? Tanong ng ginang sa kanya. Sige po.
Nilakihan nito ang awang ng kanyang pintuan at bahagyang tumabi upang papasukin ito. Pumasok ang ginang sa loob at agad na nilibot ang paningin sa paligid. Nahihiyang napayuko na lamang si Ada dahil naalala niyang ilang araw na pala siyang nagmumukmok at walang ginagawang gawaing bahay. Alam ko yung nangyari kanina. Dinig niyang panimula ng ginang pagkatapos ng mahabang katahimikan. Napaangat ng tingin si Ada dito. Pasensya na po. Mahinang wika niya. Tumango ang babae at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. At alam ko rin ang dahilan kung bakit ka nagpakasal kay Kenzo. Sabi ng ginang. Nalunok ni Ada ang sariling laway sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawa ang kanyang labi dahil sa pagkagulantang. Tita, bahagyang ngumiti ang ginang sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Wika nito. Bumuntong hininga si Ada sa narinig. Sorry po tita, pero sana po ibigay niyo na lang yung mana ni Enzo. Pinigilan siyang magsalita ng ginang. Naniniwala ka bang hindi pa niya nakukuha ang mana niya? Tanong nito sa kanya. Naguguluhang nangunot ang noo ni Ada. Po? Takang tanong nito. Sa sobrang dami niya nang napatunayan sa pamilya namin, ay dapat alam mong karapat dapat niyang makuha ang mana niya. Mas lalong naguluhan si Ada sa sinabi nito. Hindi ito nakapagsalita kaya naman muling umiti sa kanya ang ginang. Matagal niya nang nakuha ang mana niya, iha. Kayo pa nung nakuha niya na ang mana niya. Napailing si Ada sa narinig. Kung ganun po ay bakit? Natigilan ito nang makuha ang ibig sabihin ng ina ni Enzo. Umawang ang kanyang labi sa realisasyon. Naiintindihan mo na? Tanong sa kanya ng ginang. Hindi ito nagsalita kaya naman inabot na lamang ng mama ni Enzo ang isang envelope sa kanya at saka siya tinapik sa balikat nito. Pag-usapan niyo ng maayos ang problema niyo, iha. Wika nito. Hindi alam ni Ada kung anong oras umalis ang mama ni Enzo sa unit. Ngunit naramdaman na lamang niya ang sarili na naglalakad papunta sa unit ng lalaki. Gulantang pa rin ito hanggang ngayon habang inaalala ang nilalaman ng envelope. Hindi magiging ama ng ibang anak si Enzo at mas lalong hindi talaga nagdadalang tao si Lil. Ada, gulantang na tanong ni Enzo nang buksan nito ang pintuan pagkatapos pindutin ni Ada ang doorbell. Pwede bang pumasok? Tanong ni Ada dito. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, ay pumasok na ito sa unit. Naglakad ito sa sala at haharap na sana nang maramdaman nito ang braso ng lalaki sa kanyang baywang. Hinayaan niya ang pagkakayakap sa kanya ni Enzo. Please, maniwala ka naman sa akin. Walang nangyari sa amin. Hindi nito pinatapos ang sasabihin ng lalaki. Mahal mo ba ako, Enzo? Tanong nito. Ilang ulit na tumango ang lalaki. Mahal na mahal kita, Ada. Sagot nito. Tinanggal nito ang braso ng lalaki, saka ito nilingon. Kung ganon, kaya mo bang sundin lahat ng sasabihin ko? Hamon nito. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Please, dito ka na lang ulit sa akin. Muling tumango ang lalaki sa kanya. Sagutin mo lahat ng itatanong ko. Muling yumakap sa kanya si Enzo at hinayaan niya lamang ito. Sabihin mo sa akin, kailan mo nakuha ang mana mo? Tanong nito. Naramdaman niya ang pagkatigil ng lalaki sa narinig. Dahan-dahan itong umusog. Sapat na upang masulyapan ang kanyang muka. Paano mo nalaman? Tanong ni Enzo. Sagot. Pananakot ng babae. Nung first year anniversary natin. Kinakabahang sagot ni Enzo. Gustong matawa ni Ada sa kabadong mukha ni Enzo. Ngunit pinanatili niya ang seryosong muka. Bakit mo tinago sa akin? Sunod na tanong ni Ada. Kasi
Nahihirapang sagot ng lalaki. Tumaas ang kilay ni Ada at winasiwas ang kamay. Okay, change question. Anong ginawa mo sa mana mo? Pag-iiba ni Ada sa tanong. Bumuntong hininga si Enzo. Binigay ko sa charity. Wika nito na para bang hindi big deal ang kanyang ginawa. Napakalaki ng mana ng mga Gallagher. Kaya naman hindi nito maiwasang suminghap dahil sa gulat. Kung ganun, bakit ayun ang ginawa mong dahilan para pakasalan kita? Sa totoo lang ay kayang-kaya mo akong kunin ulit. Nanlaki ang mga matang tanong nito sa lalaki. Nakita nitong ngumuso si Enzo bago isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Natatakot ako. Paninimula nito. Hindi nagsalita si Ada kaya naman muling nagpatuloy ito. Natakot ako kasi alam kong nakipaghiwalay ka sa akin dahil sa status natin sa buhay. Gusto ko isipin mo na nauubusan din ako ng pera. Na naghihirap din ako kagaya ng normal na tao. Paliwanag nito. Hindi ka naman mukhang naghihirap. Naiiling na wika ni Ada. Siyempre, kapag naisip mo na wala akong mana, iisipin mo na paubos na ang pera ko. Sagot sa kanya ng lalaki. Ewan ko sa'yo. Next question. Tinapik nito ang likuran ni Enzo upang paayusin ang tayo. Anong plano mo dyan sa babae mo? Taas kilay na tanong ni Ada nang harapin siya muli ni Enzo. Hindi ko siya babae, Ada. Singhal nito. Pero, ididemanda ko siya. Sinisira niya ang pamilya natin. Dagdag pa nito. Muli itong ngumuso. Pamilya? Wala pa nga tayong anak. Hindi makapaniwalang wika ni Ada. Di aanakan kita. Ikaw ang pamilya ko, Ada. Sagot ni Enzo. Hindi na napigilan ni Ada ang matawa dahil sa pinagsasabi ng kanyang asawa. Gusto ko yung sagot mo, ah. Nakangisi nitong turan. Bati na tayo, please. Yumakap muli ang lalaki sa kanya. Tumango si Ada at bahagyang ngumiti. Sorry sa inasal ko. Wika nito. Naramdaman nito ang paghigpit ng yakap ni Enzo sa kanyang baywang. It's okay. Kasalanan ko naman. Hindi ko nilinaw sa'yo. Wika nito. Ilang segundong namayani ang katahimikan habang magkayakap ang bawat isa nang may maisip si Ada. Enzo? Tawag nito sa lalaki. Umungot si Enzo bilang sagot. Pakasal ulit tayo? Tanong nito. Muling natigilan si Enzo sa narinig. Hinawakan nito ang kanyang dalawang balikat at nanlaki ang mga matang hinarap siya. Seryoso ka? Tanong nito. Tumango si Ada rito at ngumisi. Sige, ngayon din. Tara sa France. Hinampas nito ang lalaki sa dibdib at hindi maiwasang matawa. Ang overreacting mo talaga. Komento pa ni Ada. Muli siyang niyakap ng lalaki at tinadtad ng halik sa pisngi. I love you, Ada. Sigaw ng lalaki. Yumakap pabalik si Ada at hinalikan ng tungki ng ilong ni Enzo. Mahal din kita. Bulong nito. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Hanggang sa muli. Paalam!